Walang na-detect na COVID-19 Cicada strain sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Sa gitna ng pagkalat ng naturang strain sa Amerika, may mga naiulat din na kaso ng strain sa 23 bansa ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention. Base sa datos ng World Health Organization, nagmula raw ito sa Omicron variant na kumalat noong 2021. Sabi ng DOH, ayon sa ilang eksperto, walang dapat ipangamba sa strain na ito ng COVID-19. Gayunman, patuloy pa rin ang pag-monitor dito ng Health Department. Mga kapuso, health is wealth at ang pinakamabisa pa ring panlaban sa COVID-19 ay paghuhugas ng kamay at pagsunod sa mga health protocol. Hindi pa raw natatanggap ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings, ang inilabas na subpoena ng House Justice Committee. Sabi ni Powa sa panayam ng unang balita sa unang hirit, babasahin niya muna ang subpoena at kung ito ay nasa tamang proseso, dadalo raw siya sa pagdinig. Ipinasubpoena ng komite si Powa dahil sa kanyang impormasyon kaugnay sa confidential funds ng Department of Education. Si Powa ang Chief of Staff ng DepEd noong kalihim pa nito si Vice President Duterte. Handa raw si Powa na sumagot sa mga tanong batay sa kanyang kaalaman. Handa rin daw ang kanilang kampo kung sakaling umabot na sa Senado ang impeachment sa bise. We're not delaying anything. In fact, we are just pointing out what we feel are infringements against the rights of our client. Kung magkaroon ng boton at may numero na at may akyat sa Senado, ready tayo, just like we were ready last year. Ngayong iwas karne ang marami nating kababayan dahil sa Semana Santa, asahan daw ang taas presyo ng iba't ibang klase ng isda. Magkano na ba? Alamin sa balitang hatid ni EJ Gomez. Dito sa Pasig Mega Market, marami ang supply ng isda sa ngayon. Kaya ang presyo hindi ganun kamahal, sabi ng mga nagtitinda. Ang tilapia, 130 pesos lang kada kilo. Ang galunggong, 200 pesos. At ang bangus, 220 pesos kada kilo. Ibinebenta naman ng 360 pesos kada kilo ang dalagang bukid at hasa-hasa. Ang talakitok, maya-maya, bisugo at pampano mabibili sa 400 pesos kada kilo. Matumal pero ang presyo di nagbabago. Tuloy-tuloy pa rin. Supply ng tilapia sa bangus, di kinakapos. Ayon sa mga nagtitinda, ngayong linggo, nasa 5 pesos hanggang 40 pesos ang posibleng itataas sa presyo kada kilo depende sa klase ng isda dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang supply, sapat naman daw. Kasi sa ngayon maraming dumarating, tumaas na rin ng konti pero baka sa susunod na araw mas mataas na. 40 pesos bawat kilo. Ang mamimiling si Jay, boneless bangus at galunggong ang pinamalengke ngayong araw para pang-ulam ng kanyang pamilya. Mura pa raw sa kanya ang mga isda sa ngayon. Kaya pa naman sa bulsa. Opo, isda. Bawal po kasi yung karne. Kasi mahal na araw nga, inuulam natin gulay, isda, tsaka yung mga prutas muna. Sa boneless prito lang po, tsaka paksiw. Sulit na? Sulit na po yun. 520 pesos naman ang ibinayad ni Helen para sa bisugo at pampano na kanyang binili ngayong umaga. Ay pampano po, tapos i-steam ko lang po siya. Sa ngayon bawal pa yung puro karne, isda lang muna daw kami. Una nang sinabi ng Agriculture Department na posible ring tumaas ang presyo ng isda dahil mas kakaunti raw ang mga nangingisda bunsod ng mahal na krudo. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng sa Miyerkules ang peak o ang araw na pumalo sa pinakamataas na mga presyo ang isdang kanilang ibinebenta sa Pasig Mega Market. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa sitwasyon sa PITX kung saan ilang bus company raw ang nagtaas ng pamasahe. Kausapin natin si PITX Corporate Communication Head, Jason Salvador. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, nagulat daw po yung ilang pasahero sa dagdag pasahe sa ilang bus. Meron nga ho bang dagdag pasahe at aprobado ba ito ng LTFRB? Walang dagdag pasahe, Sir Rafi, no? At hindi po ito aprobado ng LTFRB o ng DOTR. Kung matatandaan natin, pinagpalibad po ng Pangulong Marcos ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Kaya naman tayo dito sa PITX, nagbo-monitor po tayo, tinutulungan natin ang pamahalaan para alamin kung meron nga pong mga unauthorized na nagtataas ng pasahe. May mga nag-gather na tayong information sa ilang mga operators natin na di umano
nagtaas nga ng kanilang mga presyo. At agaran naman natin itong sinumbong at sinumite sa LTFRB at DOTR at nangako naman sila ng agarang investigasyon at aksyon. Mga ilang bus companies po ba ito or individual bus ba itong naniningil ng dagdag pasahe? So far sa nag-gather nating information at sa mga nagrereklamo, around 8 buses na ito. No? Pero patuloy pa rin tayo nagmo-monitor at ang habili natin sa ating mga pasahero, mga kapuso, no? Maging vigilant sila sa mga presyong ito. Kung meron sila makita nagtaas ng presyo na hindi dapat, isumbong po kaagad sa amin para at least mapagbigay alam kaagad natin sa DOTR at LTFRB. Saan daw po yung taas pasahe? Sa mga binibiling ticket o yung mga binabayaran sa loob na ng bus? Well, sa bilihan ng ticket, kasi nakita natin may mga resibo. So sa mga cashiers ito, nitong mga naturang operators, nililinaw din natin kung ito yung mga taas presyo na dulot ba ng nagro-roro, kasi may iba diyan nagbabayad na sa mga bus na sumasakay ng mga barko, pero nevertheless, unless may pahintulot ito ng DOTR at LTFRB, dapat hindi po nila ito ginagawa. At anong may penalty ho ba sakaling mapatunayan nga na illegal itong kanilang pagsingil ng dagdag pasahe? Well, it depends sa LTFRB. Sila na po ang may jurisdiction dyan kung papatawan po nila ng mga penalties or mga sanctions. Dito po sa atin sa PITX, ang magagawa natin, paalalahanan po sila at i-report sa mga otoridad. Kumusta po yung dami ngayon ng pasahero sa Semana Santa? Kung ikukumpara nyo yung 2025 at ngayon 2026, kung kailan mahal na yung gasolina at diesel? Well, gaya ng inaasahan, Sir Rafi, pataas na pataas yung bilang ng mga pasahero natin. Just to give you context, same time last year, Palm Sunday, nakaabot tayo ng 165,000. Yesterday, this time around, despite the fact na mataas na yung presyo ng gasolina, umaabot na tayo ng 178,000. Bunsod dito siguro, Sir Rafi, yung mga dating motorista natin na nasanay nagdadala ng sarili nilang sasakyan, patungo sa mga tanggapan nila, patungo sa mga probinsya, nagbubus na lang para makatipid kahit papano. Sa bagay, hindi pa nga dapat officially, hindi pa nagtataas ng pasahe sa mga bus. So maraming mananambantala na mag-public transport muna. Anong araw po nyo inaasahan yung peak o pinakamaraming pasahero ngayong Holy Week? Well, historically, Sir Rafi, tumataas talaga yan at its peak on Wednesday dahil yan yung last working day of the week ng ating mga kapuso. Lalahanin natin, hindi naman lahat nakakapag-leave na maaga, lalo na yung mga daily wage earners natin. So pagdating ng Wednesday, pagkatapos ng working day, yan po, pupuntahan na po sila rito. Hapon at gabi, nagpipik na po tayo dyan. And then magpapatuloy po yan ng Thursday, ng maghapon. Biyernes Santo, hindi na po gaano. Sabado, meron na pong konti. Pero sa linggo, ang paghahandaan naman po natin yung pagbabalik ng mga kapuso natin dito sa Metro Manila. May ilang bus companies po kasi na nagsabing magbabaw sila ng biyahe kapag nagpatuloy yung pagmahal ng diesel, binawi pa yung dagdag pasahe. May mga nagbawas ba ng bus units na bumabiyahe dyan sa PITX? Meron na, Sir Rafi. Siyempre, nakita natin na nahihirapan na rin sila i-sustain yung kanilang mga operations dahil nga sobrang taas na ng presyo ng produkto ng petrolyo. Pero pakiusap natin sa ating mga bus operators na alam naman nila na maraming pasahero ngayon. So, hanggat maaari, mag-deploy pa rin sila ng mga buses nila. Ang naging pag-uusap na lang namin, ang sabi nila, sige, mag-deploy pa rin kami as much as we can. Pero this time around, just to maximize our efficiency, sisiguraduhin muna lang fully book yung sasakyan bago sila mag-deploy ng kanilang mga additional units. Ang epekto nito sa ating mga kapuso na hindi nakabili ng advance tickets, magkakaroon ng karagdagang waiting time o pagpipila. Kaya naman napakiusap natin sa mga kapuso natin, bumili ng ticket na maaga. Ngayon, kung hindi kaya at talagang last minute na tayo makakabili, well, asahan po natin na may konting paghihintay kaya magbaon tayo ng konting pasensya. May mga stranded ho ba dyan sa PITX dahil may mga nagbawas ng biyahe ng kanilang mga bus? Wala pa naman po, Sir Rafi, wala pa tayong stranded per se. Pero meron lang mga na-delay kasi nga dahil naiipon sila bago i-deploy, nagkakaroon ng karagdagang waiting time. Pero as far as stranded is concerned, wala naman po tayong na-report na gano'n. Again, saan po maaaring dumulog kung mahina yung reklamo yung mga pasahero? Well, at any time, lalo na nandito pa po kayo sa terminal, ay approach na lang po kahit sinong kawani dito ng PITX. Nandito rin po yung mga kapulisan natin, yung mga officers po ng DOTR, LTO, SAIC, LTFRB, pati na po ang Philippine Coast Guard. Pagbigay nyo, alam nyo po kaagad sa amin. Kundi naman sa ating mga social media pages at sa ating mga hotline. Upag sa ganun, ma-actionan po natin sila agad. Baka may dagdag po kayong mga pakiusap sa ating mga babiyahe pa lang sa PITX. May mga bawal bang dalhin? Nasa inyo pong pagkakataon? Salamat po, Sir Rafi. Bukod doon sa paalala natin na hanggat maaari, bumili po tayo ng ticket na maaga
para doon sa mga babiyahe pa, nako, alalahanin natin para wag po tayo maabala, wag na natin dalhin yung mga pinagbabawal. Alin po ba yan? Yan po yung mga bagay na matutulis, matatalim, na maaaring gamitin sa data laban sa kapwa pasahero, wag na po natin dalhin yan. Wag na rin po natin dalhin yung mga highly flammable materials na pwede pong sumiklab, sumabog dahil pagdudulot po yan ng panganib. Alalahanin po natin, safety ay importante para hindi tayo maabala ngayong Holy Week. Mag-ingat po tayo lahat. Eh, yung mga alagang hayop po, yung mga magdadala ng kanilang mga alagang hayop, meron bang laki or size na pwedeng madala yung ating mga kababayan? Well, pwede naman, Sir Rafi. No? Siyempre, naunawaan natin, ayaw natin ng mga fur parents natin, ayaw iwanan yung kanilang mga alaga. Ang pakiusap lang natin, unang-una, dapat hindi po ito makabala sa kapwa natin pasahero. Ilagay po natin ito sa proper carriage, lagyan po natin ng proper sanitation like diaper and all that. No? So para at least hindi naman ito makabala sa kapwa natin pasahero. Wag lang siguro yung mga Doberman, ano? Dapat may sarili silang Basta wag cage siguro. wag Oo. naman yung menacing, at saka yung kaya nating kadungin. Kasi kung Yun. napakalaki na yan, well, it will occupy space din. Malinaw. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Ingat po. PITX Corporate Communications Head Jason Salvador. Inaasikaso ng pump attendant ang customer na yan sa isang gasolinahan sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Matapos isara ng empleyado ang gas door ng puting SUV, biglang humarurot paalis ang sasakyan. Ayon sa manager ng gasolinahan, 500 pisong halaga ang pinagas ng tumakas na customer. Hindi na nila ito kinalta sa sweldo ng empleyado na baguhan sa gasolinahan. Sa ngayon, hinahanap pa rin ng mga otoridad ang driver ng SUV. Arestado ang professional basketball player na si Mark Cardona dahil sa umunoy pambabastos at pananakit sa isang bar sa Taguig. Ayon sa pulisya, papunta sa smoking area ang isang babae nang bigla raw siyang sunggaban sa kamay at halikan ni Cardona. Nang kumprontahin ng boyfriend ng babae, naghamon daw ng away si Cardona. Itinulak at sinundot pa raw niya ang mga mata ng boyfriend. Nagsumbong ang babae at ang kanyang boyfriend sa bouncer ng bar at inihatid sila at si Cardona sa presinto. Mahaharap si Cardona sa mga reklamong acts of lasciviousness at physical injury. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang isang pulis at isang lalaki sa pananambang sa Sagyaran, Lanao del Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng MPV ang dalawang biktima ng harangin at pagbabarili ng nasa 4 na nakamotorsiklong suspect sa barangay Paglamatan nitong Sabado. Patuloy ang investigasyon ukol sa pagkakakilanlan ng mga salarin at motibo sa krimen. Sa ngayon, naglatag na ang pulisya ng checkpoints at nakipag-ugnayan na sa kalapit na lungsod para hindi makalayo ang mga suspect. Isa ang kritikal habang sugatan ng isa pa matapos mahulog sa bangin sa Conair Apayao ang sinasakyan nilang van. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 10 ng umaga nitong Sabado nang mangyari ang aksidente sa Barangay Caglayan. Walang malay ang isa sa mga biktima na naipit sa loob ng sasakyan ng datnan ng mga rumisponde. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang dalawang biktima. Sinusubukan pa silang makuna ng pahayag. Tumagilid naman ang isang truck sa Barangay Poblasyon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, human error ang sanhin ng insidente na nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar. Naalis din kalaunan ng humambalang na truck. Ligtas ang driver ng truck na wala pang pahayag. Na ngayong araw ang Never Say Die actor na si Kim Ji-soo. Yan ang surprise birthday bash sa Kapuso star ng kanyang fans sa Taguig. Bilang pasasalamat, G na sumalang si Jisoo sa Q&A portion. All smiles din siya sa photo opportunity with fans. Chika ni Jisoo, balak niyang magpaka-team bahay ngayong birthday niya as a homebody. Mahigit 2,600 OFW na at kanilang dependents mula sa Middle East ang napauwi ng gobyerno sa pamamagitan ng chartered flights. Kabilang dyan ang mahigit 300 na dumating sa bansa nitong linggo ng palaspas. Balitang hatid ni Jamie Santos.
Sa gitna ng tensyon at kaguluhan sa Middle East, ligtas nang nakawi ang 338 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya sakay ng ika-6 na chartered flight ng pamahalaan. Kabilang sa mga dumating ang 203 OFWs, 125 next of kin, kung saan 45 ay senior citizen at 42 ay mga bata, at 10 stranded tourists. Mula ang mga repatriate sa United Arab Emirates, isa sa mga bansang may pinakamalaking bilang ng mga Pilipino sa Gulf at kabilang sa mga apektado ng lumalalang sigalot sa rehiyon. Sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 2,600 OFWs at dependents ang napauwi ng gobyerno. Dumaan sa masusing security assessment ng Department of National Defense ang bawat flight upang matiyak ang kaligtasan ng mga uuwi. Of course, we work closely with Secretary Guibo Teodoro and the DND, yung defense attaches natin on the ground who help us with the security assessment. Each and every charter flight is always backed by a Department of National Defense Security Assessment. Sa kabila ng proteksyon sa UAE, marami pa ring Pilipino ang piniling umuwi upang makasama ang pamilya. Pagdating sa bansa, agad ang tulong mula sa financial assistance, transportation hanggang pansamantalang matutuluyan. Hindi rin nakakalimutan ang kalusugan ng mga repatriate. So yung mga may emergency needs, pagbaba sa eroplano, tinitingnan ho nila, mga first aid, binibigyan, baka mayroong mga may hypertension, may mga nahihilo, ganyan ho, binibigay na kaagad. Tapos ina-assess din sila kung merong kailangang i-refer sa higher level facilities sa ating mga hospital. Nandito po kami sa mga OFW na nangangailangan ng hatid or para makauwi sila sa Visayas or sa Mindanao. Ang OWA po ay naghanda ng pwede po namin silang i-hotel at sasagutin po ng OWA ang kanilang transportation pauwi sa kanilang probinsya. Aside from that, ang sabi po ni Sec Hans, yung mga financial assistance, yung integration po ay nakaabang na rin po. Isa sa mga umuwi si May, isang OFW mula UAE kasamang kanyang 2 anak. Ayon sa kanya, maayos ang seguridad sa UAE, ngunit pinili niyang umuwi para sa kapakanan ng kanyang mga anak, habang naiwan doon ang kanyang asawa para sa kanilang kinabukasan. Sa ngayon, hindi pa nila tiyak kung kailan muling babalik sa abroad. Masaya po at kami ligtas na nakarating dito sa kabila ng nangyayari doon sa UAE. Honestly, we are very, very safe. Even may mga ganong pangyayari kasi UAE is actually in a high-tech. Nadedetect nila agad bago pa may pagsabog. Nagkaka-alert kami sa phone. So, meron kaming mga safety precaution para ligtas kami. Then after that, bago pa may mangyari, mai-intercept na nila sa taas. Then, it's gonna be okay. Pero what made you decide, ma'am, to come back? Kasi for the safety of my kids. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pahirapan ang commute ng mga turista sa summer capital of the Philippines dahil nabawasan daw ang mga pumapasadang pampublikong sasakyan. Live mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, turismo, mga negosyo at transportasyon. Ilan lang yan sa mga sektor na talagang apektado ng pag-alagwa ng presyo ng petrolyo, lalo na dito sa Baguio City kung saan higit na mas mataas ang presyuhan nito kumpara sa lowland. Ngayong Lunes Santo, mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa lungsod, kabilang na dito sa Session Road na sa lagay na yan ay medyo nagluwag pa. Karamihan sa mga sasakyan paliko sa direksyon ng kalapit na mall. Pahirapan din para sa ilan ang pag-commute dahil nalalagasan na raw ang mga namamasadang public utility vehicles, lalo na mga jeep dahil sa taas ng presyo ng krudo sa Baguio na mahigit 135 pesos na kada litro. Matumal din daw ang dating ng mga turista sa patok na tourist spots tulad ng Wright Park na sikat sa horseback riding. Dahil dyan, pati kita ng mga negosyo apektado. Sobra sa kalahati ba Kasi pag i-compare mo noon, at least everyday may sumasakay. Everyday may sumasakay. Now kasi, especially pag weekdays po, every 3 days na po yung sakay. Yung mga kasama namin na mga driver operator, hindi na nagbibiyahe na. Kaya yung isang araw, mga
Mga 6 lang, ganun lang ang nagbabiyahe sa isang araw sa ruta namin. Mahirapan ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Rafi, sabi ng Baguio City Police Traffic Enforcement Unit, tuloy-tuloy yung coordination meetings ng Baguio City LGU kasama yung mga commuter at transport groups para agad na matugunan yung mga problema nila sa kalsada gaya na nga sa traffic at dito nga sa pamamasada ng mga jeepney driver. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Itinanggi ng Malaysian Oil Company na Petroleum National Berhad o Petronas na may kasunduan sila sa anumang lokal na pamahalaan dito sa Pilipinas kaugnay sa pagsupply ng langis. Naunang sinabi ng provincial government ng Davao del Norte na nakatakda silang bumili ng 44 na milyong litro ng diesel mula sa Malaysia. Ayon sa Petronas, wala silang alam at hindi sila nakikipag-ugnayan kaugnay rito. Prioridad daw nila ang pag-supply sa kanilang bansa. Susubukan namin kunan ng komento ang lokal na pamahalaan ng Davao del Norte kaugnay sa pahayag ng Petronas.